Guys, malungkot na sandali para sa mga Hinebra fans ang nagdaang gabi ng Miyerkules dahil nga natalo ang Gin Kings sa Game 1. Mamayang alas 4 ng hapon malalaman kung makakabawi ba ang Barangay Hinebra o tuluyang malulubog sa 0-2. May malaking problema si Coach Tim Cone sa kanilang pakikipagsagupa sa Beermen ngayong Commissioner's Cup. Muli raw nabuhay ang Death 5 ng SMB. Kung hindi nila manuneutralize ang bagong Death 5 ng Beermen, nasa panganib talaga ang kampanya ng Hinebra. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, sa Best of 5 series, napakalaking advantage na makuha ng isang team ang panalo sa Game 1. Maglalagay ito ng pressure sa kalabang team at sa panganib na kapag sila ay nadalawang sunod, magiging almost impossible nang makaahon. Lalo't isang napakahusay na team na tulad ng SMB ang kalaban. Ito ang iiwasan ng Hinebra na mangyari sa kanila mamaya sa Game 2 ng kanilang Best of 5 semifinal series. It's either na maitabla nila ang series sa 1-1 o malubog sila sa 0-2. Kapag naibaon sila ng SMB sa 0-2, malalagay na sa hukay ang kanilang isang paa. Kapag naitabla nila ang series, buhay ang kanilang pag-asa. Nakasalalay ang pag-asa ni Coach Tim Cone sa diskarte kung paano nila pipigilan ang muling nabuhay na Death 5 ng SMB. Ito kasi ang nakita ng American Mentor. Parang muli raw nabuhay ang kinatatakutang Death 5 ng SMB. It's Death 5 2.0, sabi pa ni Coach Tim Cone. Nasa ibang liga na si Erwin Santos, sa MPBL sa team ng Pampanga Giant Lanterns, at nasa ibang liga na rin si Alex Cabagnot. Ngunit sa tambalang Junmar Fajardo at Benny Boatwright, Chris Ross at Lassiter, nadagdag si CJ Perez. Para nga raw muling nabuhay ang SMB Death 5 at mas matangkad pa raw ng 5 inches si Boatwright na pumalit kay Arwin. Napakaganda ng nilaro ni CJ Perez, sabi pa ng Hinebra coach. Kapag nag-focus ang depensa kay Junmar, kailangan pa rin namin depensahan si Boatwright. Mag-i-step up naman ang ibang player. Si CJ Perez nga ang tinukoy dito ni Tim Cone. Ina-anticipate din ng Hinebra coach, aside from Perez, ay may iba pang mag-i-step up para sa SMB. Nariyan si Marcio Lassiter o kaya si Don Trollano. Inaasahan din ni CTC, baka maglaro na rin si Terence Romeo ngayong Biyernes. Marami raw weapon ang SMB. Sa kabila nito, nakasabay naman ang Hinebra sa SMB sa Game 1. Sabi ni Coach Tim Cone, kahit hindi masyadong maganda ang nilaro nila sa first game, ay nakita naman niya magandang laban ang ibinigay nila sa kanilang sister team. Gaya ng nasabi na natin, breaks of the game na lang ang nagdesisyon sa naging resulta ng Game 1. Sa kabilang banda, very motivated naman si CJ Perez sa semifinals match-up nilang ito sa Hinebra. Inspirasyon daw niya ang nangyari noong last season na nasweep sila ng Hinebra sa semis ng Governor's Cup. Ayaw na raw nilang maulit iyon. Kaya focus na focus sila sa semifinals matchup nilang ito laban sa Gin Kings. Mamayang alas 4 ng hapon, susubukan ulit ni Coach Tim Cone na isolve ang puzzle ni Junmar Boatwright at CJ Perez. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, inaasahan na nakagawa na ng adjustment ang Hinebra coach kung paano tatalunin ang SMB upang maitabla ang series. Paano babantayan ni Christian Standhardinger ang 7-time MVP na si Junmar Fajardo? Paano naman pipigilan ni Tony Bishop ang opensa ng nangungunang best import candidate na si Benny Boatwright? Higit ang karanasan ni Coach Tim Cone kaysa kay Coach George Gallant, ngunit mga players ang mag-i-execute sa play na krinokis sa drawing board. Mag-abang tayo mga kabarangay. Makakatabla ba ang Hinebra mamaya o mababaon sa 0-2? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina
Rodel Atienza, Marmon DG, Jeremiah Tibay, Jonis Diasis, Erwin Santiago, Eduardo Galang, Larry Pangilinan, Joel Atienza, Romeo Conchada, Rose Marijuan, at si Adrian Harabejo. Gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.